Glory to God, purihin ng ating Panginoon. Tayo nagagalak nagpapasalamat sa umagang ito na muli tayo ay binigyan ng malayang pagkakataon na makalapit sa looban ng biyaya ng Diyos. Kaya ngayon po tayo nagpapasimula sa pamagitan po ng pag-aawitan. Awitin po natin ang goodness of God. Tayo po ito. Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Salamat po sa umagang ito, sa panibagong buhay at lakas na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa ang pagkakataon upang ikaw ay aming makaugnay ay iyong pinagkaloob. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at sa aming pagpupulay na iyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, Genesis 9 verse 16 up to 20. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan na aking maalala ang walang hanggang tipan ng Diyos at ng lahat bawat kinapal na may matibay sa lahat ng lamang na sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang ganda ng matipang inilagda sa akin at sa lahat ng laman na sa ibabaw ng lupa. At ang mga anak ni Noe na nagsalusal sa sakyan ay si Sem at si Cham at si Japhet at si Cham ang siyang ama ng Kanaan. Ang ating mga anak ay mga anak ni Noe at sa mga ito ay nakalatan buong lupa. At nagpasimula si Noe na magiging mamubuking at nailagay ng isang basa. Praise the Lord, pinagpala ng Diyos sa kanyang mga salita. Panginoon, tayo po Sacrifice.
Praise the Lord. Mapagpalang Diyos, gaya ng aming inawit, ay ang aming buhay ay ilalagak namin sa iyo. Ano man po ang aming kalagayan, kami man ay nasa kalakasan o maging sa kahinaan, kami man ay nasa pagtatagumpay o maging sa kabiguan, lahat ng mayroon sa amin ay aming iaalay sa iyo. Ang aming lamang palaging dalangin, O Diyos, pagindapatin mo kami sa lahat ng panahon at araw ng aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga paglapit sa iyo at sa aming mga salitang maririnig. Palagi mong palakasin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang kami ay maging kaluwal-luwalhati sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Uli ng Panginoon, isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa ating pong mga kapatid na sumusubaybay ng ating pong online devotion. Praise the Lord, pagpalain kayo ng Panginoon. Sa ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos, bago po sa ating pananalangin, atin pong basahin ang sinasabi po dito sa aklat po ng Gawa. Ang talata ay 6, ang talata ay 4. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Datapwat magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Purihin ng Panginoon. The inseparable of prayer and Word of God. Ang katibayan pagdating sa paglilingkod ay bunga ng pinananatilihan. Sa anumang institusyon o larangan, nagiging matibay ang isang trabahador o ang isang larangan, ito man ay sa sports or sa palakasan, ay bunga ng kanyang pinapanatilihan. Kaya kapag siya ay nananatili doon sa kanyang training, tumitibay siya. Nagkakaroon ng development ang kanyang ability. Doon naman sa mga may sakit, para manatili sila doon sa kanilang normal o regular na kalagayan, umiinom sila ng kanilang maintenance upang sila ay manatili yung kanilang kalusugan. Sa atin bilang mananampalataya, ang kalakasan natin ay ang Diyos. At ang isang bagay na dapat nating panatilihan ay ang mga bagay na nauukol sa Diyos. At isa po dito ang pananalangin at ministeryo ng salita. Kaya po, ito pong Word of God and prayer ay inseparable. Hindi pwedeng mapaghiwalay. Hindi pwedeng sabihin na ay ako na lang po, pastor, ay mananalangin. Hindi na po ako makikinig ng salita ng Diyos. O hindi kaya na ako na lang po, pastor, ay mangangaral, magbubulay ng salita ng Diyos, pero hindi po ako mananalangin. Kabilin-bilinan ng Panginoon na huwag kalilimutang gawin ang ilang mga kautusan. Kaya, ang pananatili sa salita ng Diyos ay isang napakahalagang bagay ayon dito sa 1 Korinto 15, ang talata ay
hanggang 2. In 1 Corinthians 15, verse 1 to 2. Ngayon, pinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinapangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinapanatilihan. Sa pamamagitan naman nito, iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral. Purihin ang Panginoon. Kaya ano yung pinapanatilihan? Yung salita na ipinapangaral ng mga sugo ng Diyos. Bakit dapat panatilihan? Sapagkat mananatili sa iyo ang kaligtasan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya ang salvation ay mananatili habang iyong iniingatan yung ebanghelyo na iyong napakinggan. Bakit po? Posible kasing mawala tayo doon sa biyaya ng Panginoon. Posible po ba yun? Opo, sapagkat ang sabi sa aklat ng Hebreo, 10 ang talata ay 31, ganito ang sabi, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya ikaw ay nasa kamay na ng Panginoon, pero nahulog ka pa. Eh bakit ka ako nahulog? Hebreo 10 verse 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mamubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Paano nahulog ang isang mananampalataya sa kamay ng Diyos? Umurong. Bakit umurong? Bunga ng kawalan ng pananampalataya. Kaya yung pananampalataya, nagmumula yan sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi sa aklat ng Roma, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. E kapag wala tayong pananampalataya, ihina ang ating paniniwala sa Diyos niya. At kahit tayo ay lumapit sa Panginoon, hindi rin tayo magiging kalugod-lugod kung wala tayong pananampalataya. Ang sabi nga dito sa aklat ng Hebreo 11 verse 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya ang taong walang pananampalataya, kahit anumang lapit ang kanyang gawin sa Panginoon, hindi siya magiging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat ang isa sa mahalagang requirements pagdating sa paglapit sa Panginoon, dapat ikaw ay mananampalataya. Purihin ang Panginoon, kaya kahit bago sa ating pananalangin, diba? Bago sa ating pananalangin, nagpupulay tayo ng salita ng Diyos. Upang sa ating paglapit sa Diyos, meron tayong pananampalataya. Upang sa gayon, tayo ay maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kung paanong napakahalagang panatilihan ang salita ng Diyos, napakahalaga ding bagay na ating panatilihan ang pananalangin. Sa aklat po ng Lucas 18, ang talata ay 1. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay ganito. In Luke 18, verse 1, at sanilita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manlupaypay. Ang sabi ng Biblia ay always to pray.
manatili o manalangin palagi. Hindi sinabing manalangin lang. Manalangin palagi. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo, bilang tayo ay mananampalataya, almost 3 times a day tayong nagpipray. Ano man ang ating gagawin, nananalangin tayo. Maglalakbay tayo, magpipray. Kakain tayo, magpipray. Purihin ang Panginoon. Yan kasi ang covenant natin sa Diyos. Palaging tumawag sa Panginoon. Kapag hindi na tayo nagpipray, manlulupay-pay tayo nun. Sabi nga 7 days without prayer, make 1 week. Meron kang panghihinang mararanasan. Pero salamat sa Diyos, habang tayo nananalangin, pinalalakas tayo ng Panginoon. Pinagtitibay tayo ng Panginoon. Nagiging immune tayo sa anumang mga tukso. O ang tukso, liligaligin ka niyan. Sa pita ng mata, pita ng laman, kapalaluhan sa buhay. Pero kapag tayo ay prayerful, very smooth, dumarating ang lahat ng panahon. Purihin ang Panginoon, yung mga bagay na gusto nating mangyari, ginagawang madali ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, tayo bilang mga port watcher, ang salita ng Diyos at pananalangin ay isang napakahalagang pangangailangan. Kung gaano kahalaga ang pangangailangan ng ating katawan, mahalaga ang pagkain, gamot, ang pera, ang tirahan, mahalaga lang yan sa katawan. Pero sa espiritu at sa ating kaluluwa, dapat nating pahalagahan ang salita ng Diyos at pananalangin. Upang ano? Ang sabi, upang tumibay. Upang tayo ay magsitibay hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, maraming salamat po. Sapagkat ang iyong biyaya ay sagana at sapat sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagluhod, sa aming mga pananalangin. Ang iyong gabay at ang iyong spiritu hanggang sa amin ay pumatnubay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming mga pagluhod. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang